Hello mga old schoolers o mga ka-old school. Yung bang mga kasi 60 lang, bago lang, mga batang seniors. At maging siyempre yung mga veteranong seniors, yung mga nasa 70s pataas. Ako po pala si Ka Anton. Ako po ang nagmamanage nitong bagong channel o actually ni-revive na channel at pinangalanan nating Old School of Thought. Bakit po yan ang ating napili? Unang-una ang dahilan dahil yung atin pong kultura ay hindi na po na-adapt ng mga kabataan ngayon. Marami na pong mga social inputs, interferences, na yung bang mga values na atin pong pinakakaingatan. Yung mga values na tinuro sa atin ng mga magulang natin ay unti-unti na pong nalulusaw. Kaya itong channel na ito, bukod po sa mga ibang mga motivational, mga thoughts, no? At mga enriching thoughts, wisdom na ating ibabahagi, ito rin po ay sumasalarawan ng ating pong mga pinagdaanan. Sa ilang dekada po ng ating buhay, dumaan po tayo sa pagiging teenager. Siyempre hindi na natin muna pag-uusapan yung mga ating karanasan nung tayo yung mga musmus pa lamang. Bagaman, mahahagip po rin yan. Yung bang mga produkto, halimbawa na ating kinagigiliwan noon. Gaya halimbawa sa naalala ko ngayon, yung candy mint. Yung bang kulay green na senyorita. Dati, 5 centimos lang mo yan eh. Pero 5 laman. Tapos nung nagkaroon na nagmamahal ng unti-unti yung mga produkto, naging tatlong piraso, 5. Hanggang sa wala ka nang mabili sa 5 centimos. Naging 10 centimos, naging 25 centimos. Maging yung red phone, yung sa PLDT, yung kanta nga ng Apo Hiking Society, sabi 20 centimos. Ikaw'y nakalimutan ko yung lyrics. Di po ba? So, 20 centimos lang. Tapos tumas ng tumas, naging 40, naalala ko. Hindi ko na alam kung ano sumunod eh. Kasi unti-unti naman ding hindi na nauso yung red phone, yung public phone, nang magsimulang i-introduce yung cellphone. Na mga bandang 92, 93, naging public ho yung offering ng cellphone. PhilTel pa nga ho yun noon. So balikan po natin yung objective na itong channel na ito. Ito po ay para sa ang target po natin dito ay mga tulad nating mga senior, maging yung mga nasa 50 plus, yung naghahanda maging senior. So, nagdaan na nga ho tayo sa mga most grueling part of our lives. Nung tayo nagsisimulang magpamilya, nung nagpapaaral ng mga bata, ngayon marami ho sa atin kung sa ilan sa inyo na nagsimula ho ng maaga, sigurado by this time around may mga apo na kayo at yung mga anak ninyo meron na sariling pamilya. Tulad ko po. May sarili na ho sila kaya ang aking inaatupag sa ngayon ay yung sarili ko na lang ho. No? Tapos siyempre kung ikaw ay nag-iisa, lalo na ho sa mga byudo, mga hiwalay sa asawa, pag nag-iisa ka sa buhay, dumadating ho yung tinatamaan ka rin ng kalungkutan. Dumarating din po yung tatamaan ka ng malalim na pag-iisip. Iniisip mo, naku po, may kabuluhan pa ba ang aking buhay? Lalo na't kapag ang ating buhay itinali natin sa pagpapaaral ng mga bata. Ngayon ay nakaalpas na tayo doon sa stage na yon. O marami sa inyong nakaalpas na. At magtatanong, siyempre, ano nga ba ang kabuluhan pa ng aking buhay ngayong nakapagpatapos na ako ng mga anak? Kasi doon po natin ikinapit ang ating achievement. Doon natin ikinapit ang ating objective nung tayo ay nadudun pa sa stage na yon. At marami sa atin ang hindi nakapaghanda, ngayon tayo pumatong na o tumungtong na sa edad na 60 at pataas. So sa mga
very young seniors, ngayon pa lang magpaplano, ngayon pa lang kanilang huhubugin o ihuhubog ang kanilang pagka-identity, ang identity, ang bagong karakter. Sino nga ba ako? Ano na nga ba ako ngayon? Noon sasabihin, siyempre ako si Mrs. Ako si Mister. Nagtatrabaho ako para sa itaguyod sa aking pamilya. Ngayon, optional na lang ang pagtatrabaho. May senior card ka. Kaya nga sabi mas masarap mag-Jollibee kung mayroong discount. Kung may 20% na discount kaysa nung panahon na tayo dinadala ng ating mga at kung doon sa panahon na tayo nagdadala sa ating mga anak doon, siyempre, lalo na sa mga nagtitipid, medyo madugo-dugo na rin ngayon. So ngayon panahon na masarap po mag-fast food kasi meron 20% discount. Wag lamang doon sa gamot, yan ang ating iwasan. Naalala ko nga nung ako'y pumila doon sa Mercury, sabi, kasi meron na rin sila parang 7-Eleven na outlet lalo na dyan sa Manila. No? Sabi nung nung kahera, sir, meron ho ba kayong suki card? Nako, sagot ko. Ginabaling walang discount. Ayokong maging suki ninyo. Mahirap maging suki ng butika dahil understood na yun. Meron ng mga, lalo na yung mga may maintenance. So ito yung mga hakbang na ating pong gagawin na maging proactive ho tayo at magpapalitan ho tayo ng ideya kung paano po natin bibigyan ng kahulugan ang ating bagong mundo. Paano natin ito bibigyan ng inspirasyon dahil hindi ho tulad nung araw, kung tayo ay nagbibinata, nagdadalaga, aktibo ho tayo sa social life. Nandiyan dyan yung mga barkada, no? Nandiyan dyan din yung mga tinatawag na best friend. Maalala ko, pagka pinag-usapan yung pagiging best friend, kala mo walang kamatayan. Di po ba? Pero matalinhaga, I mean talagang yun ho ang pag-usad ng ating buhay na unti-unti na pong humihiwalay ang kada isa dun sa kaniyang circle of friends, kumbaga yung mga matatalik na kaibigan at nagsasarili na, sarili ng pamilya at wala na. Nalusaw na yung best friend. Pagbalikan mo man ngayon, may contact man kayo ng best friend mo, iba na kasi na-lost touch na ho kayo Iba na ho yung tinatawag nating vibration, vibes. Hindi na ho kayo masyadong makarelate sa isa't isa. Dahil pagpalagay mo ng 40 years ang lumipas, 40 years, 45 years, talagang malawig na yung panahon na hindi na ho kayo makakatch up dun sa kanyang beat, dun sa kanyang pinagdadaanan o napagdaanan, gaya rin, and vice versa of course. So pagka nagkita man kayo, medyo hi hello na lang ho yan at konting recollection dun sa mga pangyayari noong kayo high school, nung kayo musmos, pero hanggang doon na lang ho yun. Hindi na ho talaga makausad. Kung meron man, may i-share ka man doon sa mga current, o affairs mo. Family man yan, personal man yan, na-inlove ka man ulit. Hindi na ho kasing sidhi. Tulad ho noong kayo ay nandun pa sa edad na talagang mainit pa ang lahat, no? Lahat gusto mong subukan dahil talagang parang namulat ka sa daigdig. Namulat ka sa daigdig, wow! Ganito pala, ang dami palang pwedeng hipuin. Ibig sabihin, ng hipuin, maraming dapat maranasan. Kaya nga, ayun, talagang gusto mo tikman ito, maranasan ito, mapunta ka dun sa Cubao. Naalala ko noon. Diyan sa Ali Mall. Naku po, paboritong pasyalan namin noon. Bago-bago pa yan. Ang Ali Mall tinayo yan nung nagpunta si Muhammad Ali. Nag-boxing sila ni Joe Frazier. Hindi ako nagkakamali, 1974, 75 yan, panahon ng
martial law. Kaya nga meron Trilla in Manila. Kung naalala po nyo yan, Trilla in Manila. So ang tatakbuhin nun ng programa ito, pagsisikapan ko po na magkaroon tayo ng talamitan sa pamamagitan ng ganitong radio style broadcast. Although na ako'y totoong tao, hindi ako ay para ho tayo sariwain yung ating memorya, magkaroon tayo ng interaction para maibsan man lang yung ating kalungkutan, yung mga katanungan natin hindi natin pwedeng itanong sa ating mga anak dahil masyado nang busy ang mga yan. Parang pinakawalan na ho talaga no? Yung bang pakakawalan na yung mga anak dahil may sarili na sila. At kung i-examinin mo dun sa Animal Kingdom, gano'n naman ho talaga. Sa kanila, syempre, ang instinct na ho yan ng pagiging nilalang na kapag nakakatayo na sa sarili, bibitaw na ang magulang. At sila magiging abala naman sa kanilang buhay, sa kanilang landas na tinatahak. At tayo naman, kadalasan may sasantabi na lang. Kahit anong paliwanag mo, may ganun Kahit ano pang ipaliwanag mo sa iyong anak, o doon sa malapit sa iyo, kinakasama mo, kasama mo ngayon. Hindi nila makuha yung kumpas, sasabihin pa lalo na kapag nagsisimula na sumakit yung balakang mo, nagsisimula na sumakit yung tuhod mo tuwing yuyuko ka o tuwing ibibend mo yung tuhod mo, sasabihin, wala yan dad, o wala yan ma'am. Ma, wala yan, kung isipin yan, nasa lahat, nasa isip lang. Madaling sabihin ganun. At maybe, nung tayo ay bata pa, ganun din ang sinabi natin sa ating mga nanay at tatay. Sasabihin natin, ma, wag na yan, ganito, nasa isip mo lang yan. Pero siyempre, sasabihin ng nanay mo, hindi, wala ka lang kasi dito sa kalagayan ko ngayon. Kaya hindi mo nararamdaman. Totoo nga naman. Sa bilang para bang isang cycle yan, na tayo naman. Tayo naman. Sa puntong ito, ang magsasabi ng ganun, dun sa ating kasama sa bahay, lalo na kung yan ay mga bata pa o malayo ang agwat, ay hindi nila ho talaga mararamdaman. Kaya tayo lamang din po sa edad nating ito ang makaka-relate dun sa mga dinadanas natin. Mga makaka-relate tayo, kaya itong channel natin, Old School of Thought, yung mga old schoolers yung mga lumaki ho pinanganak ko ng early 60s, halimbawa. Meron ho yan kasi silang nilagay na category. May baby boomer, Gen X, hindi ko na alam yung iba So tayo mga nasa kasing idaran ko. Ako 62, 62. Pero may mga kaibigan ho akong 70. May 75. Nakaka-relate ho tayo sa isa't isa. So itong channel na ito, supportahan po sana ng bawat isa sa atin, tayong mga old schoolers, no? Para ito maaari rin po nating ibahagi kung ano man yung mabuo natin, lalo na siyempre sa pangangalagaan ng inyong lingkod. Kaya sisikapin ko po na mabuo itong channel na maging lively, para bang yung mga na nakikita natin sa Facebook, yung mga senior citizens group. Di ba? Meron pong gano'n. Facebook Senior Citizens. Ayan. Ito version po ito sa YouTube. Nagagamit po tayo ng salita, gagamit po tayo ng video, and hindi lang ako nakahanda ngayon, pero magpapakita po ako sa inyo. Para po doon sa mga hindi pa po nakakakilala ho sa akin. Pero yung mga natutunogan na ho yung boses ko, kilala na ho yung aking style ng pananalita, ay kilala nila kung sino si Ka Anton. Ako po si Ka Anton. So, dito po muna, no? Ako po muna ibibitaw. And sa susunod nating radio broadcast, parang radio broadcast yung style, no? Para naman hindi na muna ako, kasi pagka haharap ako sa camera, kailangan pa tayong magpapogi ng konti. Whereas kapag ganitong at random, spontaneous, pag may maisip na, may pumasok na dapat nating ibahagi, ay uupo na lang ako rito sa harap ng mikropono
At yan ay akin naman pong maire-relay sa inyo sa mas lalo madaling panahon at sa mas lalong magaan na kaparaanan. So hanggang sa susunod pong buga ng inyong lingkod dito sa Old School of Thought, atin pong pakatatandaan at sisikapin natin lahat, bawat isa sa atin, ikaw, ako, sila, na tayo ay magiging triumphant. Magwawagi ho tayo sa bawat pagsubok ng panahon sa edad natin ngayon.